Sabi po dito sa Matthew chapter 26, verse 27 to 28. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Katulad ng ginagamit natin, iniinom natin. Diba? Para gayahin yung itong kautusan na ito, no? Para pagsalo-saluan natin iniinom yung katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay mere juice of the grapes. No? Wala po siyang halong yeast, kaya po hindi siya nag-ferment. Wala siyang alcohol or ethanol volume. Yun po yung ating iniinom dito. So, ayan po yung dalawang binabanggit natin na fruit of the vine o yung alak. And, honestly nga, ginamit doon na Greek word, yung oinos, doon sa isinerd na alak ng ating Panginoon. Ngayon, balik po tayo sa tanong. Does the Bible allows the social or recreational use of or drink of alcohol beverages? Did Jesus promote to drink alcohol beverages? So, ito po yung sagot ko. So, certainly not. Siyempre hindi. Hindi po sinasabi ng Biblia na uminom tayo ng alak at magpakalasing. At hindi rin pinopromote ng Panginoong Jesus na magpakalasing, uminom ng alak, o abusuhin ang pag-inom ng alak. Yan. For the following reason. Number one, that was a manifestation of His glory. No? Tutuloy lang natin yung basa sa chapter 2 kanina. That was a manifestation of His glory and disciples believed on Him. No? Basahin natin yung verse 11. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kaluwalhatian na nagsisisampalataya sa kanya ng mga alagad. So, pasimplihin natin, ano? Ito po ay manifestation ng kanyang kapangyarihan para patunayang siya ay anak ng Diyos. At patunayan na siya ay sa Diyos. When we talk about the miracle, bakit may miracles yung panahon nila? Yun ang dahilan, manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kung ikaw man ay binigyan ng ganyang kapangyarihan. Yun yung sagot doon, bakit may miracles? Pinasimple mo yun. Kaya nga sa panahon natin ngayon, may mga nagpapakunwaring nakakagawa ng miracle eh. Para ano? Para patunayan sila yung tunay. Kasi sila galing sa Diyos. Wala lang akong quote eh. Bigyan mo ko sa inyo kung paano ginagawa yung quote, no? Tapos nagtutumbahan yung mga tao. Diba? Gagawin yung quote. Para patunayan, magpakunwaring nakakagawa sila ng milagro. Meron nagpapalakat ng pilay sa stage. At kung ano po, speaking of tongue, di ba? Para ano? Para patunayan na silid sa Diyos. Yun yung rason niya nito. Kasi yun yung nasa Biblia. Yun po yung ano niyan, dahilan kung bakit may miracles. So, diba, kung tatanungin niyo kung nakakalasing ba yung ibinigay ng Panginoong Yesus na alak sa kanila. Diba? Kaya bang gawin ng Diyos na lasang alak yung tubig? Kasi pinag-usapan natin kanina yung fermented wine. Dumadaan ito sa proseso. It takes time para maging alcoholic drink, no? Para magkaroon ng alcohol volume. Pero kaya ba ng Panginoong Yesus na maging lasang alak ito? Kaya niya. Because of the miracle. So, dahil miracle defines us, miracle cuts the natural process. Yun ang ibig sabihin ng miracle. Cuts the natural process. Okay, kaya nga po extraordinary. Kaya yung kung gagawa tayo ng wine, kailangan natin magpuno ng oras. Pero sa ating Panginoon sa Kristo, hindi na kailangan ba? Dahil ito yung manifestasyon ng kanyang kapangyarihan. Segue lang po ako, no? Tungkol po dito sa milagro ito. You know, when God created the world, sabi ng science, kahit sa school, tinuturo
po yan eh. Ilang taon na ang mundo based according to science. Di ba? Billion years na po sa science. Bakit? Bakit nila nasabing billion years na? Kasi, yung Earth, sabi nila, para makapag-produce ang Earth ng mga precious stones, like diamond, mga metals, mga gold, ganyan, mga natural resources, mga natural gas, ganyan. It takes time para makapag-produce ng gano'n ng Earth. Pero, kung babasahin po natin sa Biblia, ilang araw lang ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Let's use as an example, Adan. Nung nilikha ng Diyos si Adan, nilikha niya ba itong baby? No? Para dahan-dahan lumaki. Diba? That's the natural process. Ginawa niya, matured na. Let's say, approximately 30 years old na yung Adan na ginawa ng Diyos. Hindi dumaan sa pagkabata. That's why, meron nga tayong debate, di ba? May biro. Ano na una? Itlog o manok? Di ba? Nasagot na po ba natin yan? Di ba? Hindi kailangan ng Diyos yung limitation ng tao, huwag natin ilagay sa Diyos. Kapag kayang gawin ng Diyos ang gawin ng lahat ng mga bagay. Beyond our limitation, hindi katulad ng ating limitasyon. Tulad ng Earth. Kailangan ko bang, ano po na yung, nag-gets yung point ko, mga kapatid, na hindi kailangan ng Diyos ng normal process para magawa yung isang bagay. That's miracle. That's the power of God. Marami pa sana akong example ang makatagal. Si Elijah, marami pa po sana akong example when we talk about miracle. So number 2, pero I know na kuha niyo po yung aking pinupoint. No evidence that Jesus made them intoxicated with that wine. Yun yung mga apostol niya hindi nangangaral ng pinagbabawal nga tayo huwag maglasing Di ba isa sa mga kasalanan niya, mga gawa ng sanlibutan, ng laman, yung paglalasing. Let's basahin muna natin sa Old Testament. Nakalagay po dyan, pakinggan niyo lang po yung aking babasahin. Sa Proverbs chapter 20 verse 1. Wine is mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Nakita niyo po? Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay mambubulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. It is not wise. No? Kung bababaw natin, katangahan po kung magbabubuyo ka sa kalasingan. Hindi yung sinasabi ko. It is not wise. Hindi pantas. So, 1 Peter chapter 4 verse 3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masasapang kita. Ito na, iniisa-isa. Mga paglalasing. Isa po yung paglalasing. Paglalasing. Mga kalayawan sa mga kayabuan at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan, isa po yung paglalasing. Sa pinagbabawal na gawin sa atin ng ating apostol. At yan po isang kayo naman din sa utos ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. O hindi ba ganun nila lalaman ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng karya ng Diyos? So yan, ano yung mga hindi magmamana ng karya ng Diyos? Sinabi po dyan, huwag kayong padaya. Kahit ang mga papakiapid, niyang mga mananapa sa Diyos-Diyosan, niyang mga mangalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga papakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakin, niyang mga manglalasing.
niyang mga mapagtungayaw, niyang mga madulupig, at hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kita niyo? Tapos ang Panginoong Jesus magpopromote. No. Kasi nga, ang kanyang mga apostol nga, ganito ang tagubilin sa atin. Nilalayo tayo sa masamang gawain ito. Huh?